Migrasyon at mga nandarayuhan. Isang produktibong araw, grade 10. May mga pagkakataong ang magandang oportunidad sa trabaho ay wala sa sariling lugar. Dahil dito may mga manggagawang tumatanggap ng trabahong hindi akma sa kanilang natapos o kasanayan. Lumilipat ng tirahan o nangingibang bansa upang humanap ng mas maayos na kabuhayan. Ang mga pasyang ito ay hindi lamang nakaaapekto sa manggagawa. May epekto rin ng mga ito sa pamilya, pamayanan at ekonomiya. Kaya mahalagang suriin ang ugat ng ganitong paggalaw ng mga manggagawa dahil madalas itong konektado sa unemployment, underemployment, mababang sahod at kakulangan ng proteksyon sa karapatang pantao. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa mga dahilan at epekto ng mga issue sa paggawa sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Promoted o demoted? Iangat ang wasto, ibaba ang maling pananaw sa issue sa paggawa. Isulat ang promoted kung tama at demoted kung mali. Ang cyclical unemployment ay karaniwang dulot ng paglipat ng manggagawa sa bagong trabaho. Demoted. Ang paglipat o paghahanap ng bagong trabaho ay kaugnay ng frictional unemployment. Ang cyclical unemployment ay dulot ng pagbaba ng ekonomiya, tulad ng recession o paghina ng negosyo. Ang kawalan ng sapat na kasanayan ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi agad natatanggap sa trabaho ang ilang nakapagtapos. Promoted. May mga nakapagtapos na may diploma ngunit kulang sa kasanayang hinahanap ng mga kumpanya. Dahil dito maaaring kailanganin pa nila ng karagdagang pagsasanay. Kapag mataas ang literacy rate ng bansa, automatikong nawawala ang problema sa unemployment at underemployment. Demoted. Kahit mataas ang literacy rate, maaari pa ring magkaroon ng unemployment at underemployment kung kulang ang trabaho, training, kasanayan o oportunidad sa bansa. Kapag matagal na walang trabaho ang manggagawa, maaaring bumaba ang kanyang kakayahan at kumpiyansa. Promoted. Kapag hindi nagagamit ng matagal ang kasanayan ng manggagawa, maaari itong humina. Maaari rin siyang mawala ng tiwala sa sarili at maging discouraged worker. Ang paghahanap ng mas mataas na sahod, mas magandang benepisyo at mas maayos na kondisyon sa trabaho ay maaaring maging dahilan ng paglipat ng manggagawa sa ibang trabaho. Promoted. Karaniwang lumilipat ng trabaho ang ilang manggagawa upang makahanap ng mas magandang sahod, benepisyo at kondisyon sa paggawa. Kaugnay ito ng frictional unemployment. Malinaw na ang suliranin sa trabaho ay maaaring makaapekto sa kita, pamilya, pamumuhay at ekonomiya. Ngunit, paano kung ang tugon sa kakulangan ng oportunidad ay hindi lamang paghahanap ng ibang trabaho, kundi pagpunta sa ibang lugar? Ano ang nagtutulak sa mga tao na lisanin ang isang lugar at ano ang maaaring maging implikasyon ng kanilang paglipat? Kaya naman layunin ng aralin na mataya ang implikasyon ng migrasyon at pandarayuhan sa paggawa, pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
Hindi lamang trabaho ang maaaring magbago. Minsan, pati lokasyon, pamumuhay at kinabukasan. Location update. Nasaan na ngayon? Status update. Check-in at school. Previous location, home. Phone location tracker. Device location, city. Previous location, province. Departure update. From Philippines to another country. Status, boarding. Ano ang common sa tatlong sitwasyon? Home to school, province to city, Philippines to another country. May ipinapakitang paglipat, paggalaw, pag-alis, at pagpunta sa bagong lugar. Route check, may pinanggalingan, may pinuntahan, may paggalaw ng tao. Ang tawag sa paglipat o paggalaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba ay migrasyon. Ang migrasyon ay paglipat o paggalaw ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ang migrasyon o pandarayuhan ay tumutukoy sa proseso ng paglisan o paglipat ng nilalang mula sa isang lugar patungo sa isa pang teritoryo upang matugunan ang natatanging layunin. Kapag ang tao ang pinag-uusapan, tinatawag itong human migration. Ito ay pag-alis o paglipat ng tao o pangkat ng mga tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang pook, sa loob man o labas ng bansa, sanhi ng iba't ibang salik pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan. Sa madaling pag-unawa, ang migrasyon ay may tatlong mahalagang bahagi. Ang pag-alis mula sa dating lugar, paglipat patungo sa ibang lugar, at paninirahan o pananatili sa bagong pook. Mahalagang tandaan na ang migrasyon ay hindi lamang tanong ng saan lumipat. Mas mahalaga ring suriin kung ano ang epekto ng paglipat sa trabaho, pamilya, pamumuhay at ekonomiya. Sa makatuwid, ang migrasyon ay maaaring tingnan sa iba't ibang anggulo, sapagkat hindi ito nakatuon lamang sa kilos ng paglipat, kundi pati sa mga pagbabagong dulot nito sa tao, komunidad at bansa. Issue scramble. Ayusin ang anggulo. Basahin ang bawat sitwasyon. Ayusin ang jumbled letters upang matukoy kung anong anggulo ng migrasyon ang ipinapakita. Dumami ang manggagawang lumipat sa lungsod upang maghanap buhay. Pang-ekonomiya. Nagbago ang paraan ng pamumuhay ng isang pamayanan dahil sa pagdami ng bagong residente. Panlipunan. Nagpatupad ang bansa ng mas mahigpit na patakaran dahil sa usaping panseguridad. Pampolitika. Ang migrasyon ay isyung pang-ekonomiya dahil may epekto ito sa kabuhayan, trabaho, kita, lakas paggawa at pag-unlad ng bansa. Ito rin ay isyung panlipunan dahil nagdudulot ito ng pagbabago sa kultura, pamumuhay, ugnayan ng pamilya at kalagayan ng pamayanan. Isa rin itong isyung pampolitika dahil may kaugnayan ito sa polisiya, pambansang seguridad,
kapayapaan, alyansa at ugnayan ng mga bansa. Dahil dito, mahalaga ang policy making o pagbuo ng mga patakaran. Sa pamamagitan ng maayos na polisiya, maaaring mabawasan ang negatibong epekto ng migrasyon at mapakinabangan ang positibong dulot nito. Sa usapin ng migrasyon, mahalagang kilalanin din ang mga taong lumilipat o naninirahan sa ibang lugar. Sila ang tinatawag na mga nandarayuhan. Ang migrante o migrant ay taong umalis sa sariling lugar, pansamantala man o permanente dahil sa iba't ibang dahilan. Maaring ang paglipat ay sa loob lamang ng bansa o patungo sa ibang bansa. Kadalasang nandarayuhan ng tao upang makapagtrabaho o makapaghanap buhay. Ang tawag sa mga migranteng may ganitong layunin ay migrant workers o migrant laborers. Ayon sa International Labour Organization o ILO, ang pangunahing layunin ng migrant workers ay kumita at magkaroon ng magandang pamumuhay. Mayroon ding mga taong napipilitang lumikas dahil sa panganib. Tinatawag silang refugee. Ang refugee ay taong lumikas o persahang pinaalis sa sariling bansa dahil sa digmaan, kaguluhan, karahasang politikal, terorismo, diskriminasyon, kalamidad at iba pang dahilan. Sino ang nasa biyahe? Basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung ito ay migrante, migrant worker o refugee. Isang tao ang lumipat sa ibang lalawigan upang doon manirahan. Migrante. Isang manggagawa ang nangibang bansa upang kumita at masuportahan ang pamilya. Migrant worker. Isang pamilya ang lumikas dahil sa kaguluhan at naghahanap ng proteksyon. Refugee. Makikita sa mga sitwasyon na hindi pare-pareho ang dahilan ng paglipat. May lumilipat upang manirahan, may umaalis upang magtrabaho, at may napipilitang lumikas dahil sa panganib. Kaya sa pagkilala sa mga nandarayuhan, mahalagang suriin ang layunin at kalagayan ng pag-alis. Ang dahilan ng paglipat ang nagiging batayan kung ang isang tao ay migrante, migrant worker o refugee. May dalawang pangunahing uri ng migrasyon: panloob na migrasyon at panlabas na migrasyon. Ang panloob na migrasyon o internal migration ay paglipat ng tao sa loob lamang ng bansa. Maaring ito ay mula sa isang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang pook sa loob pa rin ng bansa. Samantalang ang panlabas na migrasyon o international migration ay paglipat ng tao mula sa sariling bansa patungo sa ibang bansa. Maaring ito ay pansamantala o permanente, depende sa layunin at tagal ng paninirahan. Ang migrante ay maaari ring uriin batay sa tagal ng pananatili at direksyon ng paglipat. May pansamantalang migrante na lumilipat sa ibang lugar, ngunit may posibilidad na bumalik sa pinanggalingan. Mayroon ding permanenteng migrante o immigrant na naninirahan sa ibang bansa sa mas mahabang panahon o ng permanente. Mahalaga ring makilala ang salitang emigrant. Ang emigrant ay taong umaalis mula sa sariling bansa upang manirahan sa ibang bansa. Samantala, ang immigrant ay taong pumapasok at naninirahan sa bansang kanyang pinuntahan. Iisang tao lamang ang maaaring tawaging emigrant mula sa bansang pinanggalingan at immigrant sa bansang nilipatan. Ruta check? Loob pa ba? O labas na? Basahin ang ruta ng paglipat. Tukuyin kung ito ay panloob o panlabas na migrasyon. Gawing batayan ang lokasyon
ng pinanggalingan at destinasyon. Isang estudyante ang lumipat mula Dumaguete patungong Dili upang mag-aral. Panlabas na migrasyon. Lumipat ang isang pamilya mula Rojas, Palawan patungong El Nido upang maghanap buhay. Panloob na migrasyon. Lumipat ang isang estudyante mula Lucena patungong Batangas City upang magpatuloy ng pag-aaral. Panloob na migrasyon. Isang manggagawa ang lumipat mula Cebu patungong Taipei upang magtrabaho. Panlabas na migrasyon. Lumipat ang isang pamilya mula Cagayan de Oro patungong Iligan upang manirahan. Panloob na migrasyon. Makikita sa mga sitwasyon na hindi sapat na malaman lamang kung may paglipat. Mahalaga ring tukuyin kung saan naganap ang paglipat, gaano katagal ang pananatili at mula saan o patungo saan ang direksyon ng migrasyon. Sa ganitong paraan, mas malinaw kung ang paglipat ay panloob, panlabas, pansamantala, permanente, emigrant, immigrant o migrant worker. Saan nga ba madalas pumupunta ang mga Pilipino? Basahin ang clue. Hulaan ang bansang tinutukoy. Kilala bilang isa sa pinakamalaking bansa sa gitnang silangan. Maraming oportunidad sa trabaho sa langis, konstruksyon at serbisyo. Ito ang nangungunang destinasyon ng mga Pilipinong unang nagibang bansa ayon sa National Migration Survey noong 2018. Saudi Arabia. Sa mga Pilipinong unang nangibang bansa, pinakamataas ang pumunta sa Saudi Arabia na may 23%. Kilala sa matataas na gusali, modernong lungsod at malawak na oportunidad sa serbisyo. Kabilang dito ang Dubai at Abu Dhabi. Ito ang ikalawang pangunahing destinasyon ng mga Pilipinong unang nangibang bansa ayon sa datos. United Arab Emirates o UAE. Kasunod ng Saudi Arabia, ang United Arab Emirates ay may 12% sa unang international move ng mga Pilipino. Kapit bansa sa Timog Silangang Asya. May ugnayan sa paggawa, kalakalan at pamayanang Pilipino. Isa ito sa mga pangunahing unang destinasyon ng mga Pilipinong nangibang bansa. Malaysia. Kabilang ang Malaysia sa mga pangunahing unang destinasyon ng international migrants na may 8%. Kilala sa teknolohiya, disiplina sa paggawa at industriyang may mataas na antas ng kaunlaran. Isa ito sa mga bansang pinupuntahan ng mga Pilipino para sa trabaho, pag-aaral at paninirahan. Japan. Kabilang ang Japan sa mga pangunahing unang destinasyon ng mga Pilipinong ng ibang bansa na may 7%. Kilala bilang sentro ng negosyo at transportasyon sa Asya. Maliit ang teritoryo ngunit mataas ang antas ng urbanisasyon at oportunidad sa trabaho. Singapore. Kabilang ang Singapore sa mga bansang may 6% na bahagi sa unang international move ng mga Pilipino. Ipinapakita ng mga sagot na ang panlabas na migrasyon ng mga Pilipino ay may malinaw na direksyon. Maraming Pilipino ang nagtutungo sa mga bansang may oportunidad sa trabaho, kita at mas magandang pamumuhay. Ayon sa 2018 National Migration Survey, employment ang pangunahing dahilan ng international migration. 89% para sa unang international move, 83% para sa pinakahuling international move sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa World Bank World Development Report 2023, Migrants, Refugees and Societies, 184 milyon na tao o 2.3% ng populasyon ng mundo ang naninirahan sa labas ng kanilang bansang kinabibilangan. Kabilang dito ang 37 milyon na refugees. Gayunman, maaari rin itong maging hamon
Kapag hindi sapat ang patakaran, proteksyon at koordinasyon, maaring maapektuhan ng trabaho, seguridad, serbisyo, karapatan at ugnayan ng mga bansa. Sa Pilipinas, mahalaga ring pagtuunan ang panloob na migrasyon. Maraming Pilipino ang lumilipat mula sa isang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang bahagi ng bansa upang makahanap ng trabaho, edukasyon, serbisyo at mas magandang oportunidad. Sa 2018 National Migration Survey, 40% ng mga Pilipinong edad 15 pataas ay lifetime migrants. Ang lifetime migrant ay taong ang kasalukuyang tinitirhan ay iba sa lugar na tinitirhan ng kanyang ina noong siya ay isinilak. Mahalagang linawin na kung maraming lifetime migrants sa isang rehiyon, hindi ito nangangahulugang doon sila nagmula. Ipinapakita nito na ang rehiyon ay naging destinasyon o piniling tirahan ng mga taong lumipat mula sa ibang lugar. Batay sa National Migration Survey 2018, kabilang sa malalaking tumanggap ng lifetime in migrants ang NCR, Calabarzon at Central Luzon. Ang mga rehiyong ito ay karaniwang may mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo, edukasyon at serbisyo. Kapag dumarami ang lumilipat sa isang lungsod o rehiyon, maaaring lumawak ang lakas paggawa, dumami ang mamimili at lumakas ang lokal na ekonomiya. Ngunit maaari ring tumaas ang pangangailangan sa trabaho, tirahan, transportasyon, paaralan, ospital at iba pang serbisyo. Dito makikita na ang migrasyon ay hindi lamang paglipat ng tao. Ito ay usapin ng pagpaplano, pamamahala, serbisyo at pag-unlad ng bansa. Migra Match. Ano ang tawag? Basahin ang inilalarawan. Tukuyin ang konsepto sa migrasyon. Proseso ng paglisan o paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pang teritoryo upang matugunan ang natatanging layunin. Migrasyon o pandarayuhan. Uri ng migrasyon na nagaganap sa loob lamang ng bansa. Panloob na migrasyon o internal migration. Taong lumikas o persahang pinaalis sa sariling bansa dahil sa digmaan, kaguluhan, karahasang politikal, terorismo, diskriminasyon, kalamidad at iba pang dahilan. Refugee. Bansang nangungunang destinasyon ng mga Pilipinong unang nagibang bansa ayon sa National Migration Survey 2018 na may 23%. Saudi Arabia. Taong umaalis mula sa sariling bansa upang manirahan sa ibang bansa. Emigrant. Uri ng migrasyon na nagaganap kapag ang tao ay lumipat mula sa sariling bansa patungo sa ibang bansa. Panlabas na migrasyon o international migration. Taong pumapasok at naninirahan sa bansang kanyang pinuntahan. Immigrant. Taong umalis sa sariling lugar, pansamantalaman o permanente dahil sa iba't ibang dahilan. Migrante o migrant. Taong ang kasalukuyang tinitirahan ay iba sa lugar na tinitirhan ng kanyang ina noong siya ay isinilak. Lifetime migrant. Pag-alis o paglipat ng tao o pangkat ng mga tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang pook sa loob man o labas ng bansa, sanhi ng iba't ibang salik pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan. Human migration. Migra, sagot. Piliin ang paraan. Pumili ng isang paraan ng pagsagot,
ipakita ang pag-unawa sa uri at katawagan sa migrasyon. May buhay sa likod ng biyahe. Basahin ang maikling sitwasyon, pag-isipan ng damdamin at pangangailangan ng taong lumikas. Bumuo ng 3 makataong tugon. Ang refugee ay taong napilitang lumikas mula sa sariling bansa dahil sa panganib tulad ng digmaan, karahasan o persecution. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, ang refugees ay mga taong tumakas mula sa sariling bansa upang makahanap ng kaligtasan sa ibang bansa dahil hindi sila ligtas na makabalik. Isa sa mga kilalang halimbawa sa kasalukuyang panahon ang karanasan ng mga Rohingya refugees. Maraming Rohingya ang tumakas mula sa Myanmar patungong Bangladesh dahil sa karahasan at panganib. Ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, maraming Rohingya refugee children ang naninirahan sa malalaking refugee settlements at umaasa sa humanitarian assistance para sa pagkain, tubig, tirahan, kalusugan at proteksyon. Kung may taong napilitang lumikas at dumating sa isang bagong komunidad, paano maipakikita na siya ay hindi lamang refugee, kundi isang taong may dignidad, takot na pinagdaanan, at pag-asang muling makapagsimula. Gawin ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga pangungusap. Dapat ipakita ang dahil, dapat iwasan ang dahil, at dapat pairalin ang dahil. Migration snapshot. Gumawa ng sariling bullet organizer. Ipakita ang mahalagang konsepto sa migrasyon. Gamitin ang tamang uri at katawagan. Ang proseso ng pag-alis, paglipat at paninirahan sa ibang lugar na may mga layuning matugunan ang isang pangangailangan o kalagayan ay tinatawag na migrasyon. Ang human migration ay paglipat ng tao o pangkat ng tao, maaaring sa loob o labas ng bansa, kaugnay ng mga salik pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan. May 2 uri ang migrasyon. Ang panloob na migrasyon ay paglipat sa loob lamang ng bansa, samantalang ang panlabas na migrasyon ay paglipat mula sa sariling bansa patungo sa ibang bansa. Migrante, pangkalahatang tawag sa taong lumilipat. Migrant worker, lumilipat upang magtrabaho. Refugee, napilitang lumikas dahil sa panganib. Emigrant, umaalis mula sa sariling bansa. Immigrant, pumapasok at naninirahan sa bansang pinuntahan. Lifetime migrant, kasalukuyang tirahan ay iba sa lugar na tinirhan ng ina noong kapanganakan. Migra judge, piliin ang pinakatumpak. Piliin ang pinakatumpak na sagot. Isang tao mula sa Pilipinas ang umalis patungong Australia upang doon manirahan ng pangmatagalan. Tinitingnan ang sitwasyon mula sa pananaw ng Pilipinas. Anong katawagan ang mas angkop gamitin? Emigrant. Isang manggagawa ang nagtungo sa ibang bansa upang kumita at masuportahan ang pamilya. Hindi siya lumipat dahil sa digmaan o sa pilitang paglikas. Anong katawagan ang mas angkop? Migrant worker. Isang pamilya ang tumakas mula sa sariling bansa dahil sa karahasan at panganib. Naghahanap sila ng proteksyon sa ibang bansa. Aling pag-uuri ang pinakatumpak? Refugee. Sa datos ng National Migration Survey noong 2018, mataas ang bahagdan ng international migration na may kaugnayan sa employment. 89% sa unang international move
at 83% sa pinakahuling international move sa nakalipas na 5 taon. Aling pag-uuri ang pinaka-angkop kung pagbabatayan ang layunin ng paglipat? Migrant worker, dahil kaugnay ng trabaho. Sa 2018 National Migration Survey, ang lifetime migrant ay taong ang kasalukuyang tinitirhan ay iba sa lugar na tinitirhan ng kanyang ina noong siya ay isinilang. Aling sitwasyon ang pinakaangkop na halimbawa? Nakatira ngayon sa ibang lugar kaysa lugar ng ina noong siya ay isinilang. May mga taong lumilipat, dala ang pag-asa. May mga taong lumilikas, dala ang takot. May mga taong nagsisimula muli, dala ang tapang. Kaya naway maging bahagi ng mundong tumatanggap, gumagalang at kumakalinga.